everybody! It's a healthy Saturday once again dito po sa Bantay Kalusugan. Ako po ang inyong host, Dr. Glena Fea Pchulay. At syempre, buwan ng August ay sineselebrate natin ang Sight Saving Month. So last time, pinag-usapan natin ang mga diferensya sa grado ng mata or errors of refraction. Ito yung ikaw ba'y merong nearsightedness, farsightedness, presbyopia, o yung meron ka ring astigmatism, o ano pang mga sakit sa paggamit ng inyong mga salamin. Nilinaw din po natin na hindi nakakasamang maghilamos ng ating mukha, especially ang ating mga mata, kapag tayo ay katatapos lamang magbasa. Yan, no? Pwedeng basain ang mata kahit matapos magbasa. Ayan, basang-basa. So, hindi rin po, nilinaw rin natin na hindi po masama na matulog na basa ang ating buhok. Yun lang ay walang connection ito sa ating mga mata, kundi pwede magkaroon ng fungal infection sa inyong anit. Ayan po ha, malinaw yan. Again, kasama natin ang isang optometrist at naging board examiner ng PRC sa larangan ng optometry, si Dr. Divina Lourdes Reyes. Good morning, Dr. Divina. Good morning, Dr. Glena, at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa Bantay Kalusugan dito sa Radyo ng Binyan. Ayan. Good morning din, Dr. Bea. At ipapakilala rin natin ang magdidiscuss naman ukol sa diabetes dahil kailangan rin natin yan. Meron niyang koneksyon sa ating mga mata. Kaya pag-uusapan natin yan. Kasama natin ang isang past president ng Binyan Medical Society at nga pala, pareho nga pala si Dr. Dina at si Dr. Beth na mga past officers, past presidents ng Binyan Bayanihan Lions Club. So kasama natin ngayon si Dr. Elizabeth Marcelo. Good morning, Dr. Beth. Good morning, Dr. Glena, and magandang umaga sa inyong lahat, lalong-lalo na po doon sa mga sumusubaybay dito sa Radyo Binyan sa programa ni Dr. Glena, ang Bantay Kalusugan. Ayan, so batiin niyo naman yung mga taga Lions Club and hello, Lions Club. Fellow Ayan. Lions ng Binyan at saka fellow Lions ng buong Pilipinas at buong mundo. Ayan, kasi pang international ang Lions Club. So, isa sa mga advocacy nila kasi ang ating sa mga mata. Tama po ba? Yes. Ito yung, kaya pag-uusapan talaga natin at nataon naman na Sight Saving Month nga ang buwan ng Agosto. So, unang tanong natin, ngayon, common eye diseases. At sa bilis ng oras, kailangan natin madiscuss ang maraming bagay. Una, katarata. So, ano nga ba ang dahilan ng katarata? Ang katarata ay ang pamumuti ng lente ng mata. Ano ba yung lente ng mata? Yun ang nasa likod ng ninyo ng ating mga mata. Karaniwan yan, lente ng mata ay clear, klaro. Pero because of the causes, primarily aging, namumuti yan, kalaunan, para din pagputi na ating mga buhok. Kaya hindi pala, naiiwasan. Common po siya sa mga senior citizens. Yes, age 60 and above, iba-ibang case yan ng katarata. Merong nagsisimula pa lang na tinatawag namin incipient, meron namang halos mahihinog na, depende sa nature din ng naging trabaho. Karaniwan yan sa mga taong na-expose mabuti sa araw, katulad ng magsasaka, at mga workers na malimit na bibilad sa araw. Sunlight, too much sunlight, pwede din mag-cause ng early cataract or late cataract, yon. Para po pala siyang prutas na na-expose sa araw kaya madaling mahinog. Yes. Kaya nahihinog din ang katarata. Ayan. Yes. So, ano po ba nararamdaman ng mga may katarata? Una, magrereklamo ang pasyente na parang may ulap-ulap sa aking paningin. Parang nakakita ko ng mga halos around the lights. Parang yon. Tapos nasisilaw ako, lalo na sa liwanag. O kaya sa gabi naman, sa dim illumination, sa gabi, hirap.
hirap makakita. Lalo na pag nagda-drive ka, lalo na sa gabi, nasisilo ka rin sa yung reflection ng mga ilaw ilaw. na kasalubong mo. Yun, isa sa mga early signs and symptoms yan ng cataract. Pero meron po bang bata, in case na hindi pa po senior, tinatawag nagkakaroon na ng cataract? juvenile cataract. Yan. Yung bata pa lang, minsan nga newborn infant, makikita mo may catarata na hindi natin masabi kasi pwede din genetics naman ng cataract eh. Genetics na you are born with it, yun na nga. Kaya may mga tinatawag tayong juvenile cataract. Bata pa lang meron na. So yun, operahan agad yun. So, nabanggit nyo opera. Opera po ba talaga ang pinaka-treatment natin sa cataract? Ultimately, pag nahinog na yung katarata. Pero sa simula, syempre natutulungan pa yan ng salamin. Hanggang sa natutulungan ng salamin, hindi pa operable yun. Pero pag dumating na yung time na hindi na siya ma-improve ng salamin, operable na yun. Kailangan ng magpa-opera. Delikado po ba yung opera nito? Mahirap Hindi po ba? naman. Very modern na ngayon ang pag-opera ng katarata. Kasi natatakot sila na actually po, ang cataract operation po ay very safe at kasi bloodless po yan. Yun yung sinasabi namin na nag-opera ka pero napaka-minimal or halos walang dugo. Kahit lagyan ng anesthesia at may anesthesia po, paano yun? Natatakot sila, tutusukan ako sa mata. Meron pong mga pamatak na ginagamit tapos wala na kayong mararamdaman kung ano mang gagawin sa inyong mga mata. So, very, very safe po yan. And even nagiging cataract mission na nga po yan sa dali ng operasyon at recovery ay pwede siyang gawing cataract mission po ang tawag natin. At ito nga po pala ay for awareness din na ating mga senior citizens na co-cover ng PhilHealth. So, ibig sabihin po ay pwedeng wala na kayong gagastusin sa inyong mga operasyon. Ngunit kailangan po sumangguni muna sa mga ophthalmologist para malaman po kung kayo ay kandidato ng maoperahan. Yun nga po yung tinatawag nating nahinog na. Yes. Kasi pag hilaw pa, hindi pa pwedeng pitasin. Ayan. So, Parang ganun na nga. Opo. Paano natin nape-prevent yung katarata? Number one, iwasan ng too much sunlight. Kaya mga dapat meron. Dapat naka-sunglass ka. Sunglass ka talaga, Kaya shades kunyari, ka. medrep ka o trabaho mo sa labas, mas maganda naka-sunglass ka. Dapat palang ating mga driver dyan ng mga jeepney, magsuot po tayo ng shades. Dahil Yes. exposed din po tayo sa araw. 'Di ba? Yung kapag, hindi po yan pang forma lamang. Ito po ay isang paraan din ng prevention ng katarata. Yes. So, meron po tayong mga available na sunglasses po na may UV protection. Yun yung importante. Kasi kung yan ay kulay lamang, yun po ang forma lamang. So, ang kailangan po ay may UV protection. Ang sabi din nila, smoking. Yan. Too much smoking can also induce cataract formation. Kaya, iwasan na rin ng too much smoking. Yan. Kung pwede nga lang, wala na ring smoking talaga Oo at nga. vaping. At hindi maganda sa ating mga baga. Oo. At meron nga po, speaking of smoking and vaping, hindi lang baga ngayon naging apekto niyan. Ultimong yung ating pantog ay nagkakaroon ng cancer because of smoking. So, mapunta naman tayo sa glaucoma. Ano nga po ba ang glaucoma? Paano po ba nagkakaroon ng glaucoma? Ang glaucoma ay, kung tayo may tinatawag na high blood pressure, ang glaucoma naman ay increased pressure sa loob ng mata. So, ang glaucoma kalimitan ay familial tendency. Pag merong glaucoma ang lolo mo o lola mo, nanay mo, tatay mo, o tiyahin mo, Lahi-lahi. pwede So, ka magkaroon din. Kaya, once merong may glaucoma sa pamilya ninyo, beware, kailangan ka magpa-regular check-up. Ayan. So, parang pinamanahan ka ng isang sakit. Yes, oo. Na nakakagastos instead na pera ay ikaw ay gagastos na isang pamana na glaucoma. Nakakabulag po ba ang glaucoma? If left untreated, yes. Kasi magkakaroon ng permanent damage sa optic nerve ng mata. Yung optic nerve ng mata, yun ang duksong ng mata natin sa brain. So, pagka napabayaan ang glaucoma na hindi na-treat agad or
pwedeng ma-damage ang optic nerve, malalanta yon at tayo mabubulag. Dalawang klase yung glaucoma. Meron tayong tinatawag na open angle glaucoma, meron ding close angle glaucoma. Merong glaucoma na nararamdaman mo, nasakit ang mata mo, nasakit ang ulo mo, kaya dapat magpa-check up ka na agad. Meron naman biglang, yun na nga, yung open angle na biglang nalabo na lang ang mata mo, lumabo na lang ang mata mo, ay, biglang nangitim ng aking nakikita. Yun. Kaya iba-iba ang sintomas ng glaucoma. Pero karaniwan, common po. Karaniwan ng labo, nasakit ang ulo, nasakit ang mata, ganyan. Ano po yun? Parang talagang binudukot yung mga mata nila. Maaring ganun nga. Ito po ba yung may connection sa high blood pressure? Hindi Wala. connected. Pero ito, posibleng komplikasyon manggaling sa diabetes. Kasi meron tayong tinatawag na complication ng diabetes, ang diabetic proliferative retinopathy. Ayun. Dalawang klase kasi, isang early stage, which is non-proliferative diabetic retinopathy, at saka yung isa is proliferative diabetic retinopathy, which is the advanced stage. Dito nanggagaling pagka naging sakit mo na ito, mauuwi sa glaucoma. Nako, ayan. So, ang diabetes ay may connection sa glaucoma pa rin. Hindi lamang basta sa paglabo ng mata. Mamaya, lilinawin pa nating mas maigi ang tungkol sa diabetic retinopathy. Medyo bagong terminology sa ating mga kababayan, pero mas maintindihan pa natin yan mamaya po. At tuturuan din tayo ni Dr. Beth ano ba mga prevention para wag magkaroon ng diabetes, at kung may diabetes ka na, ano ang iyong gagawin. So mamaya sasagutin natin yan. Mapunta naman tayo sa conjunctivitis. Ito yung tinatawag nating sore eyes. Napaka-common din itong sore eyes Yes, common yan. At maraming klaseng conjunctivitis. Common ang viral conjunctivitis, bacterial conjunctivitis, at yung tinatawag nating allergic conjunctivitis. Pag viral conjunctivitis, namumula-mula, nagluluha-luha, mahapdi, makati, pero walang discharge. Pero once may discharge, bacterial po yun. Yan yung mga parang muta-muta. Yan. Yes. At meron din man tayong tinatawag na allergic conjunctivitis na nakukuha natin maaring sa pagkain natin o sa hangin at Hangin kabok. sa alikabok, na kinusot yung mata, namula. Ayan. Yan. At yung makakamag-anak yan Doktora, yung pag ikaw prone sa rhinitis. Yes, allergic rhinitis. Yung bahing ng bahing. Malimit sa mata na namumula yung mata, nagluluha yung mga mata mo kasama ng pagbahing. Yes. So, tumulo na yung sipon, tumulo na rin yung iyong luha. So, ayan po. At wag naman may tutulo pa sa yung tenga. Kasi konektado pa rin yan sa allergic rhinitis. Yes, oo. So, totoo. Ayan po, magkakakonek, Ang daming sakit sa ating katawan na akala mo nagsimula lang sa simple lang na allergy, pero may mga komplikasyon. At wag lang po patak lang ng patak, kasi po pag merong sore eyes, pinapatakan. Totoo po ba yon? Yung gatas daw ng ina, ipatak sa mata at yung malunggay. Hindi po totoo yan. Hindi po totoo. Baka lalong lumala. At yung sabi na iba, ihi pa nga. Nakakagaling daw ng sore eyes. Hindi po totoo yan. Baka lalo pa kayo lumala. Ma-infect pa yung inyong mga mata. So, wag po patak ng patak. At saka kailangan po magpa-check up kaagad para maibigay ang tamang ilalagay sa inyong Tama po mga yan. mata. Kasi minsan sasabihin nung Mare, pwede bang mahiram yung gamot na pinanggamot mo sa anak mo na nagkaroon ng pamumula ng mata nung isang buwan, 2 buwan, 3 buwan ago, ganun. Hindi po tama, hindi kinakailangan, it does not follow na yung medicine na pinatak ng isang tao, tamang medicine para sa condition mo ngayon. Yes, totoo yan. Walang hiraman ng gamot. Magkakaiba po tayo ng katawan. Maaring maging effective sa isa, pero iba pa po yung katawan nyo. Ito na lang, common na lang po yung mga over-the-counter na gamot. Halimbawa po, meron tayong mga eye drops na nabibili kasi that's for the red eyes and the dry eyes. So mamaya discuss pa natin yung dry eyes. Yung red eyes, sige lang, patak sila ng patak sa mata nila na hindi naman pala
problema yung sa red eyes kasi may gamot na yun eh. Yun lang palang problema mo is nagda-dry yung mga mata. So, maaring mapasama ka pa. Tandaan po natin, mga mata yan. Baka magkaroon ng abrasions, yung gas-gas ang inyong mga lens sa mata. Delikado po yan. O ma-infect, mag-lead pa sa pagkabulag. At tandaan din po natin, pag tayo nagpatak ng mata, yung dulo po ng pamatak, huwag pong dapat lalapat sa ating mga eyelashes kasi baka lalong magsilbi siyang source ng infection pag hindi na siya Hindi na sterile. sterile. Yes. Eto, question. Kapag daw tumitig ka sa isang mayroong sore eyes, nakipagtitigan ka, mahahawa ka na. Hindi po totoo yan. Napagkakinausap ko si Dr. Beth at si Dr. Glenna na merong sore eyes, mahawa na ako. Hindi po totoo yan. Ang sore eyes po, nakakahawa pag nahawakan ng may sore eyes ang isang bagay, kunyari lapis, papel, pamunas na kamay, doorknob, yung una na hinigaan, nahawakan o nahigaan ng isang tao na walang sore eyes, pwede ho siya mahawa. Lalo na Ayun. kasi nakusot-kusot Tapos niya yung makusot mo mata mo. Oo. Yung mga nahahawakan ng taong may sore eyes, pwedeng makahawa sa walang sore eyes kung mahawakan din niya yung mga bagay na yon at naikusot niya sa kanyang mga mata. Ayun po ha, hindi sa pakipagtitigan yan. Hindi po. O ayan, malinaw po yan na yung sore eyes. Ngayon mapunta po tayo sa pterygium. Ito yung pugita. Yes. Meron din yan, yung sinatawag nilang pugita sa mata. Karaniwan ang mga tao pag sabi, ay naku, meron akong katarata. Sabi ko, anong katarata? Ayan o, tinan mo, may puti-puti na lumalakad dyan sa mata ko ata nasa ibabaw ng puti ko ng mata ko. Yun po ay hindi katarata. Ang katarata po nasa loob ng mata ho yun eh. Behind the pupil or sa likod ng ninyo, yung lente po ng mata, nagkakaroon ng katarata. Ito pong nakikita natin by the naked eye sa labas ng mata. Ito po yung mata. Yung tinatawag natin pterygium. Yeah, yung bilog, tapos merong parang nakaganyan. Parang pugita nga po. Kasi di ba yung pugita merong siyang tentacles, yung kanyang mga paa na nakaganon. Doktora, baka kaya tinawag na pugita yan nung araw ng mga matatanda dahil nga gumagapang siya. From the outer temporal side of the eye or from the nasal part of the eye going to the cornea. Yeah, pag ganun siya. Pag siya'y pumanik doon sa salamin ng mata, nasa ibabaw na clear ng mata yon, over the pupil, ay lumalabo na yung na siya, advanced stage na siya. Kailangan siya talaga matanggal na agad. Kasi yung pugita, pag lumakad dyan over the ninyo sa pupil, pwede matanggal pa din pag ini-scrape, doktora, minor surgery, pero nag-iiwan na ng peklat. Ayan. So, hindi na ganun kalinaw ang tingin ng tao pagka tinanggalan ng pugita na advanced na. At karaniwan, yung pugita pagka naoperahan ng advanced stage, malaki ang tsansang bumabalik. More than 50% chance bumabalik. Lalo na kung exposed pa rin ng tao sa common cause kasi niyan, hangin, alikabok eh. So, at smoke. Yun. Kaya, kung exposed pa rin ang tao sa too much wind and dust and smoke. So, kalimitan nito yung mga drivers talaga. Yes, no? Yung mga, kasi lagi silang nasa biyahe, yung mga nasa field ang trabaho. So, para makaiwas po ay pwedeng mag-sunglasses talaga. Hindi lang po yan pamporma. So, sa ating mga farmers, mga magsasaka dyan, okay lang po na magsuot ng sunglasses habang nagtatanim. Pero hindi naman sa kanila lang pwedeng mangyari, doktora. Kahit naman sa ordinaryong tao na hindi kinakailangan sa labas ng tatrabaho or too much exposed sa wind and dust. Basta pag naramdaman nyo, makati ang mata nyo, huwag nyo pagkakakamutin. Karaniwan, di ba, pagkatapos natin maligo, mag-shampoo, o mag-facial wash, makati-katian, tapos kakamutin na natin. Iwasan po natin yun kasi kung may nagsisimula dyan pinggay, kulang tawag namin, lalo siya lalaki kasi pag, di ba, kahit ano naman pantal, kamutin niya ng kamutin, lalo lalaki. Yes. Kasi, yun.
lalala siya. So, kapag lumala, mas mahirap na siyang, syempre, i-scrapen, yun yung treatment niya, tatanggalin, minor operation, ngunit pwedeng mag-iwan ng peklat. Isipin nyo lamang ang inyong mga salamin. Ang ating mga lens sa mata ay, yun nga, salamin siya. Parang, dapat siya colorless, na parang mga salamin natin. Tapos, kung ito ay magagasgas, syempre, medyo yung ating paningin, medyo lalabo na rin. Yes, so, yan po. Isa pa, hordeolum o yung sty. Ano po ba ito? Infection yan ng lacrimal glands. Kasi yung mata natin, maraming glands yan. Oil glands. Itaas ng talukap ng mata, eyelids, or lower lids sa baba. Pwede magkaroon tayo ng hordeolum. Ito yung sa eyelashes natin. Sa Tagalog ay kuliti. Kuliti. Yun. Dahil, parating mga glands ng mukha na may mga oil. taong prone magkaroon ng too much pimples. Yes. Meron din naman taong prone magkaroon palagi ng kuliti. Kuliti. Kaya, paano natin maiwasan? Iwasan ng maduming kamay, mahipo sa muka, mahipo sa mata. So, ugaliin ang tamang paghilamos sa muka. Kung kinakailangan mag-facial wash, may mga mild soap naman tayong pwede magamit. Hugasan natin mabuti ating muka, lalo na kung galing tayo sa labas ng maduming kapaligiran. Kailangan, hygiene, number 1 factor para maiwasan magkaroon ng kuliti. At, pag merong nararamdaman, sa una pa lang, paano maiwasan? Parang makatikate. Tapos, parang meron ako naramdamang bukol na dito maliit. Hot compress po agad. Oo. Hot compress. 5 to 10 minutes hot compress hanggat matatagalan nyo po. Yun. Tapos, beam po, malinis na beam po sa isang mainit na tubig. Tapos, bigain, hot compress na naman, gano'n. Asahan nyo po, pag nagawa nyo po agad yan, hindi magtutuloy ang inyong kuliti. At palagi malinis sa inyong mga mata. Paano po yung mga nag-eyelashes ngayon? 'Di ba usong-uso yung mga extension ng eyelashes? Yun. Dapat talaga lilinisin. Alam ko yung mga extension eyelashes na hindi natatanggal for 2 months, 3 months. Lilinisin nyo po gamit nyo po Johnson buds. Kailangan po malinis nyo rin. Kasi di daw dapat nababasa yun. Oo, kasi actually, mahirap maglagay, halimbawa may extension ka. Naku, ang hirap maligo. Tapos, pag merong mababasa, syempre nagkakamuta pa rin tayo Di ba? Hindi malinis-linis. Hindi malinis. So, yan ang pwedeng maging cause po ng kuliti. Doktora, may mga nadidinig pa ako na nire-reuse ang false eyelashes. Lalo na yung mga uso ngayong pira-piraso. Dinidikit-dikit lang. Meron ng glue. Tapos gagamitin ulit bukas. Lalagay muna dyan. Gagamitin pa ng 3 araw, 1 linggo. Ingat po kayo doon. Kasi yung bacteria. Yes po, Dr. Ang Beth. dahilan din, kasi nga, gawa nung eyelashes na yan, pag natanggalan ka ng talagang eyelash mo, pinapasukan ng dumi yun. Yun ang nagpo-cause ng infection, kuliti. Kasi once na nagkaroon ng natanggalan yung eyelashes mo. Parang may butas na. May butas na. Posibleng pumasok ang dumi. Bacteria. Ayan. Yes. So, ayan po mga makeup na natira dyan sa mata. Yes, yung totoo. Yung mga nagme-makeup. So, kaya meron tayong mga eye cream na para pangtanggal lang sa mata na yung mga makeups. Kasi po, pwedeng ma-block yung pores din. Then, can cause bacterial infection and then magkakakuliti. Paano naman po daw sabi kung naninilip daw ay nagkakakuliti? Pwede. joke lang. Lalo na pag madumi yung butas na pinagsisilipan mo, pwede ka magkakuliti. Joke lang po. Pero maaring doon din nagsimula yung matatanda nung araw, hoy, silip ka ng silip dyan. Tuloy, kakakuliti ka. Maaring ganun, doon nagsimula yung myth o yung pag-iisip na misconception na nagkakaroon ka ng kuliti once nanilip ka. Kasi talagang ang kuliti is caused by dirty objects or dirty yung maduming hangin, maduming mga alikabok. Kaya doon din nagsimula yung notion na yon. Iwasan yung paghawak ng maduming kamay sa mata, ugaliin ang paglinis palagi ng mukha, pati ng mata.
sobrang pagkusot ng mata pag Makati. Oo, Ayan. iwasan din yon. Baka kasi sa kakasilip nila, hindi nila makita masyado. Kusot ng kusot sa mata. Ayan, kaya nagkaroon ng kuliti. Pero hindi totoong dahil nanilip ka, magkakaroon ka ng kuliti. Ayan, so malinaw po yan ha. Paano naman po yung dry eyes? Ito yung dry eyes kasi baka kala na yellow to. Hindi po, yung dry eyes po ay sa mata po nangyayari. Panunuyo Oo. ng mata. Nung araw, doktora, karaniwan niyang dry eyes sa matatanda lang. Yung mga tumatanda na katulad ko na by Nagda-dry yung aging, lahat skin. naman, skin mo, Oo. throat mo, lahat nagda-dry yan, including your eyes. Yung lacrimal flow, nagkukulang na, kaya nagda-dry eyes. Pero sa ngayon, na-notice ko at nakikita namin sa aming mga pasyente, marami na may dry eyes kahit bata pa lang. Alam niyo po kung bakit? Too much use of the eyes on the screen. Sa laptop, sa computer, Sa mga gadgets. sa gadgets, sa cellphone, iPad, yan po. Kaya bata pa lang dry eyes na. Kaya meron tayong tinatawag na mild, moderate, severe dry eyes. Ano po nararamdaman ng may dry eyes? Itchy, masakit, watery, tapos masakit. Yun ang number 1. Tsaka mahirap ibuka ang mata, lalo na paggising sa umaga. Ayun. So, ayan po ha. Pero may solusyon po ba dyan? Oo, lubricant. Ayan. So, yung consult an mga ophthalmologist. Opo, mga pamatak po sa mata, ito po yung tinatawag naming artificial tears. Yes. No? So, parang paluluhain kasi kailangan magkaroon ng luha ang ating mga mata upang mabasa, ma-moisturize yung ating mga mata dahil dry nga siya. Kasi nangyayari, overflow ng lack of lacrimal Yung mga flow. Kaya luha, ganun. Yes, ayan. Nagkukulang sa luha, so Yes. kailangan mong umiyak. Kaya tendency na iba, bakit po dok, nagluluha ang mata ko? Isa din yung senyales na dry eyes ka kasi yung nagre-react automatic yung body mechanism magpo-produce ng luha palagi dahil dry nga eh. Yun. Kaya sabihin, palagi akong luha ng luha pero actually dry eye siya. Pero wag po tubig ha, kasi ibang gagawin. Didilat daw sila dun sa isang palanggana, ilulubog yung mga mata nila doon at para daw mawala yung dry eyes. Hindi po basta tubig ang solusyon dyan. Kasi po kailangan ay meron ding a little of the salt para natural po na fluid ng ating mata. Kaya nga ba pag tinikman nyo yung ating luha, maalat-alat eh. Yes. Kasi nga po kailangan ay merong a little of salt or we call it saline para po sa ating mga mata. Natural environment ng ating mata, hindi po plain na tubig. Yeah, malinaw po yan ha. At hindi rin po pag masakit lang yung mata o ay papatakan na naman ng gatas ng ina. Ayan At po. saka yung wag lang basta over the counter lubricant. Hanggat maaari, mag-consult na sa doktor. Sabi ko nga kanina, meron tayong tinatawag na mild, moderate, severe dry eyes. So, alam ng doktor kung ano dapat na ibigay sa yung reseta. Opo, kasi Na pag lubricant. sobrang dry ng inyong mata, sa kakakusot nyo, pwedeng magasgas ang lens ng ating mata at magkaroon pa ng ulceration, abrasion, hanggang sa lumalim, maging ulceration, and that is permanent already. At yun na nga, mahirap yun dahil masakit sa mata, bukod sa masakit, ay lalabo ang iyong paningin na pwedeng dahil may gasgas na nga ang iyong lens. So, mapunta tayo sa diabetic retinopathy, Dr. Beth. Ano nga ba ang diabetic retinopathy? Ang diabetic retinopathy ay isang komplikasyon ng taong may diabetes. May dalawang stages ang diabetic retinopathy. Ito ay ang early stage, which is the non-proliferative diabetic retinopathy. Dito sa stage na to, nagkakaroon ng panghihina ang blood vessels ng retina, at ito ay unti-unting nagkakaroon ng leakage ng liquid, ng fluids at ng dugo na pumupunta sa macula ng ating retina, sa center ng retina, at nagkakaroon ng pamamaga o swelling at magiging ito yung tinatawag na macular edema. Ang
advanced stage, which is the proliferative retinopathy. Ito yung nagkakaroon ng panibagong abnormal blood vessels sa ibabaw ng retina na mabilis pumutok at nagkakaroon ng pagdurugo sa ating vitreous humor, cavity. yeah. And then, nagkakos na to ng glaucoma. So, ayun nga po, detachment at pagkabulag. kaya pala ang diabetes may connection din sa glaucoma. Oo, kaya may connection. So, yung po bang being a diabetic, di ba sinasabi nila lumalabo yung mata? Yes. Meron din connection sa error of Symptoms, refraction one of the eh. symptoms ng diabetes is blurred vision. Oo. Yeah. Permanent ba yung sa blurring of vision ng mga diabetes? Kasi 'di ba sabi nila, kapag daw mataas ang blood sugar, at some point nagiging malabo yung mata. Pero pag na-correct mo yung diabetes, medyo lumilinaw yung paningin. Kaya nga ang pag diabetic ang isang tao, pag mataas ang blood sugar niya, ibagrado niya. Pag bumaba bigla, ibagrado niya. Yes. Madidinig natin yung kalimitan, which is true. Nagbabago Totoo. ang grado. Okay. Pag tumaas ng mataas yung blood sugar, tapos bumaba ng normal, iba din ang grado ng So, mata. napaka-importante talaga na controlled ang blood sugar ng isang diabetic. So, ano nga po ba ang normal natin na blood sugar? Sa mga Pilipino, ang normal nating blood sugar sa mga Pilipino ay below 100 milligrams per deciliter or 5.6 millimoles per liter. So, ayan po below 100 tayo. Kasi po, kung sa laboratory, eto, common question sa akin, Doktora, bakit nakalagay dito sa laboratory 126 accepted pa? That is the American standard. Pero being a Pinoy, 100 lang po ang cut-off natin. Ang baba, no, doktora? Kaya nga, Dati no, 120 eh. Ngayon, ayan, 100 na lang. 100 na lang. So, kapag po actually, maging 110, actually may chance ka na agad na, Pre-diabetic na. magkaroon ng problema yung mata mo. Unang simptomas niyan ay mata. Pag left untreated at hindi nagagamot yung diabetes, Ang bawa, prolong ka talaga, na gano'n na yung kataas yung diabetes mo, yung blood sugar mo, hindi mo pala alam. marami siyang pwede apektuhan. Actually, doktora, hindi lang mata, pwedeng kidney. Kidneys, Kaya yes, ang ngayon, heart. madidinig natin, daming dinadialysis. Gawa din yan. Kaya may diabetes. tusok-tusok yung paa nila kasi gawa ng ugat, 'di ba? Po naapektuhan din yung ugat nila, yung mga nerves nila, at meron pang iba na yun na nga, sasabihin lang, hindi na, gumagaling naman yung sugat ko. Hindi lang po yan ang basihan, ha? So, marami pa pong basihan para sa diabetes. Pero ang question po is, nakakabulag ba ang diabetic retinopathy? Yes, doktora. Karaniwan, yung blood vessels kasi sa retina, pag yan ay pumutok na, ili-laser para ma-halt lang yung pagdurugo pa. Huwag nang dumami pa ang dugo. Pero, nandun na. Once na laser, yung part na yun ay wala na, loss of vision na. Tapos yung sinasabi ni Dr. Beth kanina na pag humalo yung dugo sa vitreous humor, isipin nyo lang po ang isang tasa na puno ng tubig, na klaro yung tubig, napatakan ng kaprasong granule ng coffee. Magko-color. Magko-color siya. Yun, parang kulay tubig bahana. So, malabo na ang paningin ng mata ng tao pagka ganun ang nangyari. Kaya, karaniwan pa ngayon, irreversible talaga. Pag nangyari yan, pag doktora. nangyari yan, wala na, hindi na may babalik sa dati. Kaya wag na ho natin paabutin sa gano'n. Magpa-check up kayo palagi. Kasi po, di ba, sabi nga kapag diabetic ka, there's a chance din na tumaas din yung blood pressure mo, ma-trigger. So, ito po bang mga pagtaas ng blood sugar, pagtaas ng blood pressure, pwedeng mag-cause ng pagputok ng mga ugat sa mata? Posible, yeah. Yung pagtaas ng blood pressure, ang concomitant naman nangyayari doon ay tinatawag nating hypertensive retinopathy. Puputok yung blood vessels din because of very high pressure. Pero, because of the increase in intraocular pressure, iba naman din yun. Yun yung sa glaucoma na nakaka-apekto din ng panlalabo ng mata. So, ayan po. At saka, yung minsan may nakikita tayo, merong pula sa mata. Yung sa white natin, sa sclera, merong Subconjunctival hemorrhage. Yes, Marami din subconjunctival hemorrhage. nakikita kaming ganon. Pero yon normally,
Sa mga nag-exert, nawawalang kusa, pero self-limiting. self-limiting. para siyang pasa, ganyan, na kusang mawawala. Kaya lang nga, syempre, takot din yung mga pasyente, kailangan nilang maggamot para sigurado, assured sila na hindi nalalaki pa yung subconjunctival hemorrhage nila. At isang paraan doon, kasi ano ba cause, no, doktora? Pag-ire. Yes, Pag-ubo. Pag umubo kayo, may exert ng effort. Pagbubuhat ng Ng heavy mabigat, object. yes. Yan. Kaya iwasan po yun. Once nagkaroon kayo ng subconjunctival hemorrhage, meron na kayo dyan, iwasan nyo na hupang mag-iire, mag-uubo, magbuhat ng mabigat. Hanggang sa mawala muna yon. So, ayan po ha, huwag po matatakot na pag merong subconjunctival hemorrhage, kailangan magpa-check up para kasing siyang isang ugat na pumutok sa iyong mga mata dahil po sa sobrang effort. Minsan spontaneous lang doktora. Minsan pumuputok, minsan sobrang init. Hypertension yun. Hindi. Cause, So, baka minsan isipin sobrang lang. init ng panahon, minsan namumula rin talaga yung ating Yes. mga mata. Ayan. So, in terms of diabetes, ang dami na po kasi may diabetes. Paano pa po ba yan maiiwasan? Ang ating dapat gawin is to control yung ating weight. Okay? Kailangan i-manage natin yung ating diet and then avoid tobacco and then yung sinasabi ko nga pinggang Pinoy. Ayan, Yun ang pinggang Pinoy. Pinoy. Actually, mga pasyente, mga doctors, nagtatanong lagi, ano po ba bawal? 'Di ba pag diabetic, ay diabetic po kayo, ganyan. Ano po ba bawal? Minsan nga nasasagot ko, alam niyo naman kung ano bawal eh. Gusto niya lang marinig pa ulit-ulit. Hindi niyo naman sinusunod. Masarap kasi kumain eh. Ayun nga eh. Lalo na pag mahilig talaga kumain, meron mga ganon, hindi mapigilan. Oo, parang sobrang hirap talaga, effort na sa pagda-diet. So, lilinawin natin again, ang isang pinggang Pinoy, hindi po American na pinggan. Kasi po pag American, dahil ang mga katawan nila ay malalaki, so malaki rin ang kanilang pinggan, yung mga dinner plates nila. Eto po, pang Pinoy, kasi ang katawan po ng Pinoy ay hindi po kalakihan. So, ano po ba ang pinggang Pinoy? Yeah. Ang pinggang Pinoy ay nahahati sa 3 portion. Yung half ng plate ay tinatawag nating glow food, which is the Vegetables. which includes mga prutas at vegetables. Yung 1/3 portion is the growth food, which is the bodybuilding foods na carbohydrates like rice, pasta. So, pipili lang sila, it's either magpansit ka o magkanin ka. Hindi po ulam ang pansit. At yung isa naman is yung go food, which is the energy building foods. Ayun. So, ang may karne din po May karne tayo. rin tayo, which is the other portion, yung poultry, eggs, mga proteins like beans and nuts. Okay. Ayan. So, kailangan po balanse ha, pero mas marami, unlimited po ang ating vegetables. In terms of the fruits, kapag mas marami. Opo, kapag naman diabetic, ay may bilang na ang prutas. Ilang grapes, ilang ubas. Okay, pag ubas, 5 piraso lamang po ang maximum. At kapag ito po ay malalaking ubas, 3 lamang po. Atis, doktora. Ang atis, kalahati lang actually, recommended eh. Kalahati po, hindi po kalahati kakainin ngayon, Ang sarap na. maya-maya sa hapon o after 2 hours kakainin yung kalahati. Mangga, Hindi po. doktor. Ang mangga po Kalahati. ay yung pisngi lang. Isang piece nila. Oo, isang pisngi lang. Kung halimbawa nag-breakfast kayo, gusto nyo ng mangga, may kalahating yung pisngi. Tapos po, hindi po fruit salad. Kasi di ba sabi na, maliliit naman ang ng fruit salad eh. Lumusot pa kayo. So, yan po ang pinggang Pinoy, malinaw. Pero ang nangyayari kasi, nababaliktad yung ating gulay, nagiging only rice. Yeah. Di ba po, only rice, nawawala na si gulay. Tapos, yung meat, ay, ang dami ng meat. Tapos, ang natitirang pang gulay, wala na, yun na lang po yung kung ano man magustuhang gulay na kunwari na may gulay. Kalimitan ng mga kabataan, ayaw nga ng gulay eh. Yun nga Doktora, po. ang hirap pakainin.
Totoo. So, kailangan ay masama talaga natin yung gulay kasi napaka-importante, sabi nga ay pampahaba ng buhay ang gulay. Which is, pag tinanong natin ang mga matatanda, kasi naman nung araw, konti lang talaga ang meat eh. At Totoo saka ang yan. rice, hindi naman ganun kadami rin. In terms of rice, 1 cup of rice po allowed. Hindi po sinabing magpakagutom kayo. 1 cup of rice sa morning, sa lunch at sa dinner. Kung ayaw nyo mag-rice, pwede pong palitan ito ng tinapay o di kaya po ay ng pasta. Ito po yung pansit. Kasi nangyayari po, di ba, pag kumain ng pansit canton, merienda, may kasama pang tinapay. Parehong carbohydrates. So, tataas po talaga ang sugar nyo dyan. Tapos, eto pa, sa Pilipinas, pag kumain ng pospas, dito tayo, sarap. arroz caldo, di ba? Ayan. Overload. Magkakain ng arroz caldo, kanin na yan. Lalagyan pa ng mga chicken o kaya yung mga overload nga, yung mga may lamang laob pa, 'di ba? Masarap. Ayan yung pangbinyang talaga na arroz caldo. Tapos ang kasama? Puto. Wow. So parehong carbohydrates. Ganun din sa Tama po, 'di ba? No? So ang mangyayari, tataas ang sugar. At uso pa rin sa ating mga Pilipino, pag kumain ng pansit, di ba? May puto, may kanin, May soft drinks. may soft drinks, lahat po siya sugar talaga eh. So wala po talagang masyadong gulay pa rin. So ang unlimited po ay gulay. Wala pong mapapahamak sa only gulay. Yes. So bakit nga ba walang restaurant na only gulay? Puro na lang only rice. Mura rice eh. Mas mura po sa bagay. Ngayon, mahal na talaga Mahal ang ang gulay gulay. ngayon eh. Magtanim po sa ating mga bakuran ng mga gulay. Ayaw nyo po ba noon pag nagluluto kayo Fresh. Oo. Fresh, walang... Organic. yung mga Yeah. talong, madali naman tumubo yan eh. Tapos yung ampalaya. O, sili, madali rin siya. Kalamansi. Alam mo yun? Sigurado tayo pag sa bakuran natin walang abono. Oo. Organic na organic po. So, less chemicals na papasok sa ating katawan, makakasigurado tayo na healthy talaga ang ating pagkain at daily living. Pero doktora, dapat din alam din nila na pag bumili ng mga lalo ng mga fresh na gulay, kailangan hugas na hugas din mabuti. Oo, kasi Hindi po baka natin na-sprayan ng masabi. pesticides, oo. no? At saka yung handling. Yes. Dapat inaanlawan din mabuti. Kahit yung mga apples natin, 'di ba, yung mga prutas na may balat, tas kakagatin na lang, kailangan po ay hugasang maigi to kasi minsan may wax. Yes, totoo yan. Na itong wax na to ay preservatives and also chemicals siya na para kumintab, maging maganda siyang tingnan. Pero nakain mo pala. Kaya ang daming causes of cancer ngayon. Totoo Because of the foods na ating mga kinakain. So, mabalik po tayo dun sa mga mata. Totoo po ba na kapag kumain ng kalabasa ay nakakatulong sa Totoo mata? po yan. Sabi ko nga nung ang una nating pagkikita, doktora, green, leafy, yellow vegetables. And kalabasa is yellow vegetable. Ano pa po example natin yan? Squash, carrots, papaya. papaya, yes. So, ayan po ha, pag kumain ng mga ganyan, ay lilinaw din ang ating mga mata. Vitamins yan eh. Oo, importante, vitamin A, di ba po? So, sabi nga, kapag yung carrots, yung ating in-slice, yung carrots na pabilog, makikita nyo para siyang itsura ng mata. Di ba? Kaya mareremind tayo na ito ay magaling sa mata. So, mga kulay dilaw, pero pag nasobrahan po kayo ng mga kulay dilaw, maninilaw naman kayo. So, iba pa po yun. Hypervitaminosis na po yun. So, napaka-importante ng hygiene, again, para wag kumusot-kusot ng ating mga mata. Balanced diet. Balanced diet. Enough sleep. Yan, sa ating matulog. mata. Oo. Smoking din, yes. At saka, yung mga proper na sa gadgets Sa natin, lighting. Kailangan
hindi magbabasa sa dim illumination. Kailangan ng ilaw nang gagaling sa taas, over the shoulder, pagbasa. Hindi pwedeng against the light ang basa. Yan o. Oh, yun man Kaya pala. sa glaring, wag tayo manonood ng TV habang may glare dyan. O kaya manonood ng telenovela na masyadong magliwanag naman. Tama lang ho yung illumination. So, pag nanonood tayo, dapat merong konting ilaw. Yes, may ilaw. Ayun, hindi po totally, di ba pag nasa mga kwarto na tayo, patay na ang ilaw, Naku, masama yun na lang yun. TV ang bukas. Masama yung doktora, yung mga kabataan ngayon na pinatutulog ng maaga pero nakatalukbong ng kumot kasi nag-cellphone pa. Tapos lapit-lapit pa sa mga mata yun. nila, di ba? So, ayan po Masama ho yun. masama po siya. Again, nililinaw po natin, kapag nakipagtitigan sa may sore eyes, hindi naman mahahawa. Hindi. Yan. At kapag nanilip ka, magkakakuliti ka, Hindi rin po totoo. Yan. So, nakakabulag ba ang glaucoma? Yes po. Lalo na Yes. pag hindi Naagapan. So, ang solusyon po natin sa lahat ng yan ay kung may nararamdaman ka na sa iyong mga mata, nasakit na yung ulo mo, nahihilo ka na, nasakit yung batok mo, ay magpa-check up ka na agad-agad sa iyong doktor at especially sa doktor sa mata. Kasi po pag pumupunta po sa amin na hindi espesyalista sa mata, na doktor kami pero pupunta po sa amin, hindi po namin masisilip ang inyong mga mata kasi wala namang kaming gamit para dyan. So, ang sinasabi po namin, refer to ophthalmologist po kasi sila po ang talagang eksperto sa larangan ng mata. Yun lalo na kapag sinisilip na yung retina, 'di ba? Merong pangsilip po talaga yung ophthalmoscope. So, yun po at chine-check din yung pressure ng mata. Yes. So, yan po, napaka-importante magpa-check up. Investment din po natin ang ating mga mata dahil napakahirap kumilos kapag lumabo ang mata. Dahil how much more kapag nabulag. Di ba po? Totoo. So, any final message po sa ating mga listeners and viewers? Katulad na nasabi ko po, no, nalagaan ng ating mga mata mula bata hanggang sa pagtanda. Ayan po, Doktora Beth. Sa pagkakaroon naman ng diabetes, kailangan nating pangalagaan ang ating sarili. Huwag matulog ng maaga, kumain ng tamang pagkain, Mag-exercise. at saka yung ating physical activity, kailangan hindi inactive, yung sedentary lifestyle. Kahit po may edad na, kailangan kilos-kilos pa rin, ano? And then, laging magpapacheck ng blood sugar every year, or kung may diabetes ka, kailangan meron kang monitor ng every month. Pwede kang mag-check. Kasi Blood mataas chemistry. o mababa ang iyong blood sugar, delikado rin. Kaya kailangan tama lang po at may effect po ang ating blood sugar sa ating paningin. Maaring lumabo ang ating mga mata pag tumataas ang sugar at nababago nga pag ito ay naging normal. So, ayan po ang ating mga points. Kaya ang ating mga mata ay alagaan. Kaya nga Sight Saving Month. Maraming salamat po, Doktora Divina Lourdes Reyes at Doktora Beth Marcelo sa inyong pagbabahagi ng inyong mga kaalaman at expertise. Maraming salamat po sa inyong oras. Welcome, Thank you, doktora. Ayan po, ang bilis talaga. Mabilis ang oras. Napakabilis ng Maraming oras. pwede pag-usapan, Yes, pero so, limited sa 1 hour lang. oo, pero abangan nyo po ang ating mga susunod pang mga episodes na kasama natin ang Lions Club kasi meron sila mga advocacy tungkol sa kalusugan. At ilan pa rito ay ang mental health, childhood cancer, childhood awareness. cancer yan. Yes. So, meron din tayong sa diabetes pa. Bukod nga sa ngayon na diniscuss natin na ito ngang diabetic retinopathy ay patikim pa lamang. So, sa isang kabuuan ng diabetes. So, maraming salamat po sa lahat ng nakikinig at nanood sa atin ngayon. Bantayan po ang ating kalusugan upang ang sakit ay maiwasan.